Magandang araw mga kalandas. Ako po si Eric Rivas at welcome po muli sa Landas ng Pag-asa. Sa araw na ito, ang ating pong ebanghelyo ay hango po sa kay San Lucas chapter 10 verses 1 to 9. Ating pong pakinggan. Noong panahong yon, ang Panginoon ay humirang ng 72. Pinaunan niya sila ng dala-dalawa sa bawat bayan at pook na patutunguhan niya. Sinabi niya sa kanila, sagana ang aanihin, ngunit kakaunti ang mga manggagawa. Idalangin ninyo sa may-ari na magpadala siya ng mga manggagawa sa kanyang bukirin. Humayo kayo, sinusugo ko kayo parang mga kordero sa gitna ng mga asong gubat. Huwag kayong magdala ng lukbutan, supot o panyapak. Huwag na kayong titigin sa daan upang makipagbatian kanino man. Pagpasok ninyo sa alinmang bahay, sabihin muna ninyo, maghari nawa ang kapayapaan sa bahay na ito. Kung maibigin sa kapayapaan ang nakatira roon, sasa kanila ang kapayapaan. Ngunit kung hindi sila magkakamit nito. Manatili kayo sa bahay na inyong tinutuluyan. Kanin ninyo at inumin ang anumang idulo sa inyo, sapagkat ang manggagawa ay may karapatang tumanggap ng kanyang upa. Huwag kayong magpapalipat-lipat ng bahay. Kapag tinanggap kayo sa alinmang bayan, kanin ninyo ang anumang ihain sa inyo. Pagalingin ninyo ang mga may sakit doon at sabihin sa bayan, nalalapit na ang paghahari ng Diyos sa inyo. Mga kapatid, sa Ebanghelyo ngayong araw, narinig natin si Jesus na nagbibigay ng mga tagubilin sa kanyang mga tagasunod bago sila isugo sa mga lugar na balak puntahan ni Jesus. Parang advance party. 3 bagay po sa kanyang mga sinabi ang nais kong pagtuunan natin ng pansin. Una ay ang payo niyang manalangin na magpadala pa ng mga manggagawa sa bukirin dahil marami ang ani at kakaunti ang gagawa nito. Manalangin tayo, sabi niya, para sa ating sarili at sa mga tatawagin na tutulong sa napakaraming kailangang anihin. Ikalawa ay ang bilin niya na huwag magdala ng lukbutan, supot o panyapak. Pagpapahiwatig ni Jesus na mahalagang magtiwala tayo sa Diyos at hindi sa ating kayamanan o kakayahan. At huli sa lahat, sabi rin niya, maghari nawa ang kapayapaan sa bahay na ito, isang pagpapala na maaari nating taglay sa mga tahanan na ating dadalawin. Kung nakaka-relate ka sa mga sugo, ay mabuting bagay ang alay ni Jesus sa pagtugon mo sa misyon na nakalaan sa ating lahat. Ang manalangin sa Ama, magtiwala sa Kanya at pagkalooban ng kapayapaan ay mga pangyayaring tiyak nating mararanasan kung tayo ay magiging tapat sa paglingkod kay Jesus. Kung nakaka-relate ka naman sa isang tao na kasama ng isang tapat na katagasunod ni Jesus, malamang ay minimithi mo rin ang kapayapaan na likas sa pagkatao nito at ikaw ay nagkakaroon ng inspirasyon na tularan siya sa pagsunod kay Jesus. Kanino ka man nakaka-relate o kahit hindi ka nakaka-relate, isang mahalagang mensahe ang nais ipaabot ng Ebanghelyo ngayon. Yun ay lahat tayo ay tinatawag ng Diyos na makibahagi sa misyon na dalhin ang mabuting balita ng kanyang pagliligtas sa atin mula sa lahat ng mga kasalanan. Batid din niya na mayroon tayong makakasama sa ating paglalakbay bilang suporta at sandalan kung makakaranas tayo ng pagsubok at paghihirap. Nagtapos ang Ebanghelyo sa mga salitang ito. Nalalapit na ang paghahari ng Diyos sa inyo. At kung datnan tayo niyan, hindi ba mas okay kung tayong lahat ay nasa panig ni Jesus? Sa tingin ko, pag nangyari yon, matutuwa at magugustuhan ni Jesus. Ano palagay mo? Kung inyo pong nagustuhan ang maikling pagmuni-muni na ito, paki-like and share po. Baka po makatulong sa inyong kaibigan, kakilala, kamag-anak o kasama sa hanap buhay. Maraming salamat po. God bless.